ito. Hi guys! Ano na? Salamat ha. Salamat sa inyong lahat. Talaga naman, nagpuyat kayo ha. At hello sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, gabi, Kabidevs online, abroad and worldwide, fans, followers, and viewers. Hello po sa inyong lahat. Happy 5th anniversary sa ating lahat. Siyempre, special ang buwan na ito. Naka5 taon na tayo. Grabe, kalain nyo. Naka 5 years na. At ano pa nga ba, special na panahon to or pagdiriwang to para sa akin dahil kasama ko yung mga kaibigan ko. Siyempre si Tina, dekada ko nang, huwag na natin bilangin kung ilang taong ko na siyang kakilala, kaibigan. Si Johnny Rhythm. Ayan, tama ba yung turo ko? Johnny Rhythm. Tapos, kabila. Tapos Dito, yan. kabila. Ayan, si Bobby Blue. Mas kabila pa. Si Bobby Blue. Ayan. Ito, Bobby Blue. Ayan. Ayan, si Tina. Ayan, Tina. Si Johnny Rhythm. Baliktad. Baliktad ba? Baliktad. Tina's over there, man. Okay, yan? Andyan? Ako yan. Dito. Ako. Okay. That's Johnny. Ayan si Johnny. Si Tina. Yan, tama. Tapos si Bob. Si Tina. Yeah, Si Bob. right. Pasensya na kayo, hindi ako magaling magturo. Uy, bumati muna nga kayo. Maraming salamat. Umpisahan muna natin sa ating lady in the house. The only rose among the thorns. Correct. Saan yun? Joke lang. Ayun. Tina, kamusta ka? Mabuti. Happy anniversary, guys. Dapat may 5 claps tayo. 1, 2, 3, 4. Talaga corny, no? Pang children's party. Happy anniversary, guys. Ang galing. Naisip mo pa yun. Airing live from Patio Villa, in Cabuyao, is Tina, the crafty mama. Ayun, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat na nandito po kayo kasama namin yung umaga dito sa Manila, sa Luna. So, hi guys, nabis ko kayo. Happy Annie, advance Happy Father's Day na ba? Or isa pang episode tayo, no? Ay, isa pang episode. Pero salamat. Salamat, Ting. Thank you. Pero happy anniversary muna siguro. Maraming salamat dahil parang I'm so blessed. I feel so lucky and blessed na I'm part of this super cool group. Kumbaga, meron akong kalaro at the age of 50. Labas na ng edad. Nasa Laguna ka? Last week nasa Tagaytay. Tagaytay. Oo, alam mo naman si Tina. Nasa Laguna. Next week, nasaan ka? Nasa ibang planeta ka ba? Next week, next week, meron akong attend na Reiki class. So, excited ako. Siguro pag nag-vibe ko siya, i-share ko siya sa inyo. Kasi, parang feeling ko part siya na parang healing process for someone, for anyone who wants to. That's good. So, I parang isa yun sa mga things na, gusto ko matutunan actually. Na hopefully one day we'll share ko sa inyo. Galing naman. I'm glad, Tin, at least kahit papaano, naging abala ka, nakakapunta ka, mag-ingat ka lang sa pagmamaneho mo. Drive ka ng drive. Ay, hindi, matakot sila. Mamaya ko dito kwento, pero actually, pag-usapan natin baka matakot sila sa akin. Oo, sige. Kamustahin din naman natin yung ating night manager, si Bobby Blue. Si Bobby Blue. Tama ba, Bobby Blue? Thanks for
Yeah. Bob, kamusta ka? Salamat ha. Short notice, pero tingnan nyo naman, nandito si Bobby. Hi. Hi, sir. Bonjour. Hello, Tina. Hi, Johnny. Hi, Benny. Bonjour tous. Bonjour tout le monde. Hello, world. Hello, Philippines. Yeah, thank you very much for joining us. Such a beautiful day. 5 years na po ang eto. Oo, di ba? Akalain mo. Hi, Benny. Parang naglalaro lang It's tayo, naka 5 years tayo. Yeah. Yay! Yeah. Nakasundot pa ako eh. Amazing. Salamat. Oo, thank you, Bob. Sunod naman natin si Johnny Rin. Johnny Pera. Sa Johnny. Direct Johnny, nako, ito si Direct. Alam nyo, bago pa kami nag-playroom, itong si Bob at saka si Johnny, regular na silang nag-guest lagi or kasama ko nag-host sa BDL, sa Benny Davis Live. Lalo na itong si Johnny, lagi yan. As in, pag tinawag ko, Sir, pwede ka ba? Sir, tignan ko lang yung schedule ko, yung work schedule ko. Sir, sure, pwede ako, sasamahan kita. Weekly yun na sinasamahan niya ako. Wow. All year round. Si Johnny Rhythm, yan, maaasahan ko. Tapos, ano pa yun? Anong oras yun, Johnny? Parang madaling araw pa ata dito eh. Tapos maaga rin sa'yo, di ba? Oh. Kaya tignan mo, akong pagod na. Di ba? Sisimula. Babatiin ko muna yung mga babatiin ko muna yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. At salamat po at sinamahan niyo po kami ngayong araw na to sa celebration po ng ika-5 5th year anniversary po ng Benny Davis Live. My name is John Rhythm and according to my mom, I'm the man, the myth, the legend. Sabi na nanay ko po. So, pasensya na po, medyo namamos ako kasi medyo nagsusutrot ako ngayon. But anyway, napag-usapan nga natin yung paano nagsimula ang Benny Davis Live, no? Sa kaalaman po ng ating mga manonood at sa lahat ng lahat ng mga nakikinig ngayon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung wala si Sir Benny. Kasi siya ang tumulong sa akin para makabalik sa passion, sa passion ko sa broadcasting. 2012, if my memory serves me right, Sir Benny. 2011. Magkaibigan na kami. 2011. Magkaibigan na kami ni Sir Benny and then medyo hindi kami usually nag-uusap-usap noon. And then 2020 ba, Sir Benny? Nung in-invite mo ako first. Correct. In-invite kita 2020. In-invite niya ako for yung topic doon is yung mga Filipinos abroad. Sabi ko kay Sir Benny, Sir, wala akong kwan sa mga ganyan. Sabi ko, natatakot akong humarap sa camera, magsalita, magkwan man ako na nabablanko. Pero galing niya ngayon, di ba? Galing niya ngayon. Hindi naman. Yeah. So kaya yun, dun, actually, nag-meet na kami ni Sir Benny dati, way before pa sa Philippines. Sa WRR. Nasa ABS-CBN pa siya noon. And then, sigurado kung hindi mo napansin si Tina noon. Usually si Tina natutulog dun sa gilid ng booth eh. Wala siya doon. Joke. Baka nanonood yung mga boss ko dati. Uy, biro lang. Biro lang yun. Kaya yun po, katulad yung nasabi ko kanina, kung ano man yung passion na sana ko maligaya ngayon, it's all because of Sir Ben Dave. Uy, thank you. May mga, we had our fair share of ups and downs sa amin dalawa, pero at least napapatch up naman namin. Diba? Katulad yung sabi ko before. Talking about ups and downs, kami ni Bob na lang lalo. Mas marami. Imagine, 1993 pa kami magkakilala. Yeah. Wow. Sinabi ko na to dati. Sinabi ko na... I'm sorry. Go ahead. Sinabi ko na to dati, ang isang diamante, hindi yan kikinang kung hindi mo kikiskisin. So, kailangan may friction para lumabas yung kinang ng isang diamante. So, ganun yung relationship namin dito sa Playroom. And with that, I'd like to thank you, Sir Benny, for the opportunity na doon sa kabilang station pa dati, siya rin nagpasok sa akin doon sa kabilang station eh. Sa lahat. Lahat kung ano meron ako ngayon, sabi mo mang... Kabila. Thank you, sabi mo... Oops.
sabihin nyo mang yung creativity, yung ginagawa ko ngayon for the station and for Benny Davis Live, it's all because of Sir Benny Davis. Ako, Johnny, salamat. Wow. Okay, Bob. Sa akin naman, ang sarap kasing makasama yung kaibigan mo na ng matagal. Yung subok na kayo eh. Alam mo yun, parang nagtampuhan kayo, okay lang. Mga makalipas ang 2 araw, 3 araw, parang wala na naman, okay na naman kayo. At the end of the day, kayo pa rin eh. Kayo pa rin magkasama eh. Yeah. Ako masaya ako parang parang kay ano din kay madagdag ko lang kasi magjo-join din sana sa atin si Rico Jan at si David Hart, si Atoy. David Hart. So, kaso nga lang medyo may conflict dun sa schedule nila. Sobrang excited din sila to be with us pero sayang may work sila pareho at this point. So, ako very happy rin ako talaga. Alam mo, makasama ko lang kayo kahit alam mo, hindi naman tayo bayad dito but in that way, alam mo yun, isang monitor, isang screen, magkakasama tayo. Just one passion. Yun na. Madagdag ko lang no, dun sa sinabi ni Sir Benny kanina, kahit na anong oras, basta kay Sir Benny. Merong one time may COVID ako. Naging topic din natin yan. Oo, nag-guest pa rin ako kasi andun ako secluded ako sa kwarto namin. Tapos yun nga na, andun, wala akong magawa for 2 weeks, nasa loob ako ng kwarto. So, mas, at least, at the same time, nag-e-enjoy ako, di ba? Habang nasa loob ng kwarto. Kung maalala mo rin yung episode na yung kasama natin si Father Zanny, kasi parehas kayong na-COVID din at that time. Grabe yun. Right after me yata, couple of days after, di ba? Nung na-COVID siya, or a week after. Ito rin ang siguro kung meron man isang magandang naidulot ang COVID, itong programang ito. Diba? Lahat kasi naghahanap ng paraan nung araw eh. Speaking of COVID, I remember there was this episode. May episode din tayo, Bob. Yeah, si Sir George was there. Nax was there. Correct. Yeah, tapos that was the day na I was feeling bad already. Tapos after that episode, the following day, that's when I knew I had COVID. Pero yung sa'yo, malala. Yeah, that was the parang yung masakit doon, no, is that it was the tail end of COVID. Everybody in Paris was like recovering already. Tapos biglang ako yung natamaan. Like, what the? Yeah, man, and it was terrible, man. Yeah. But I'm so happy. I'm so happy right now where we are at. Tina, Johnny, Bobby, sa buong team ng The Playroom. Wala rin ako dito kundi dahil sa inyo. Grabe. Solid. Yung 5 years. 5 years sa BDL, tapos 4 years sa Playroom. Up and down, up and down. 4 years na kami. Next month. Yeah. Wow. 4 years ba? 5 years din? 4. 2021. 2020 ang BDL, 2021, July 3. Pero syempre, hindi naman mabubutong programang to, kundi rin dahil sa mga hiliw natin mga tagapanood at tagapakinig. So, salamat sa inyo. Thank you sa inyo na marami. And basta parang ako na ang host eh. Kaya mo na. Pero natutuwa Johnny reading live, di ba? Pero Johnny, kung papanoorin mo yung mga previous episodes natin from last 5 years ago, kung paano ka nag-evolve. Galing mo. Hindi kasi, last na sa broadcasting ko kasi, after 21 years ulit ako nakabalik sa broadcasting, sa ganito, sa media, something, di ba? So parang nawala. Pero yung passion nandun pa rin, hindi namamatay. So, katulad ng sabi ko, because of you, na develop ko ulit sa sarili ko yun. Galing. Hindi, tsaka naman, hilig kasi rin natin. Passion mo talaga. Hobby with a purpose, sabi nga nila. Yeah. Actually, walang nagsabi nun, ako lang. Hindi, totoo naman eh, di ba? Yan. Di ba, dati pa ako nag-a-apply sa'yo, pero hindi ako lang sidekick mo. Grabe, hindi. Si Tina, tagal kong hinahanap kaya yan. Okay. Ang tagal kong tinatype, Tina Valencia, nasan ka? Hanggang sa, iba na pala yung last name niya. Kasi galing ni Tina mag-host. Galing ni Tina mag-host, very spontaneous din siya. As in, pag nagkwentuhan...
Go ahead. Yung, di ba yung mga out of town, yung kapag sa Baguio, sa Dagupan, alam ko walang hinahire, minsan pag walang ibang mag-host, on the spot, parang sa mga mall show, ako yung kinukuha eh, parang, nandun lang ako sa likod nasa tabi lang ako, nag-host ako, pero nasa likod lang ako, para introduce yung mga artists natin kapag may mga Totoo yun. shows. Correct. Ay, kayang-kaya mo naman. Di ba? Hindi naman sa pag-ano. Oh. Hindi, kasi it's fun. It's like parang it's like you're breathing. Parang, I guess, this is what we like to do. Yun nga, we don't get paid but we don't mind. Kasi this is what we love, diba? Correct. Guys, thank you, Benny, Sir Johnny, Sir Bobby. Talaga super thank you. Pati sa Playroom family. Kasi I never thought at this age I would have like friends to have the friends in the industry ulit. At saka kayo, parang this time around, it's different. It's really different for me. It's more personal, actually. Mm-hmm. So, I thank Totoo you. Yun. Kasi especially nasa bagong stage ako ng buhay ko, I thank you for giving purpose also to my life. So, yan. Salamat. Mabuti. Na, kung alam mo lang, sesaya namin. Akala ko nag-freeze kayo. Hindi. Kung nag-freeze man lang, ako lang yun. Kasi ako lang mahilig mag-prank dating, gano'n. Ay, sige, isa na. Okay, mag-freeze moment tayo. Kanya-kanyang 1, 2, 3, game. Tama na. Sir Benny, game na game eh. Uy, pero alam nyo pag alam naman kilala ako ni Bob, ni Tina, ni Johnny, pag sa in-person nyo ako nakasama, mas makulit ako eh. Lalo na kay Johnny, pag nakita kami. Ang kulit-kulit, ang sobrang kulit ko. Buti nga hindi napipikon sa akin. No, kasi... I can't wait for you guys to be here. Ang kulit-kulit ko. Parang... tatlo tayo, dalaw tayo kay Tina sa Manila. Ay, saya nun. Riot siguro. Sir, next time, hindi mag-on location tayo na show, di ba? Ang saya nun. Parang the time na kalokoyan. Kalokoyan. Uy, pero bago tayo magsimula dun sa topic muna natin, gusto lang po namin pasalamatan syempre lahat mga fans, followers, and viewers, lahat po ng mga naging guest namin in the last 5 years. Filipino fashion designers, Filipino artists, Filipino chefs, Filipino businessmen, sino pa ba? Lahat po ng producers, sana walang nakakalimutan. Frank, Bobby, Tina. Sino pa? Sino bang... Yung mga call center agents. From call center agents, yung race car drivers, Inigo. Mga DJs we had din. Mga DJs din ng iba-ibang iba-ibang radio station. Sir George Castro, thank you po sa inyo. Mga DJs from WRR, yan, tinulungan din nila kami. And then mga friends, sa Love Radio. May mga WIM DJs, yung mga idol. Sir George, Sir Mavericks, Senior Blues. Senior Blues, Yun. Thank you po sa inyo lahat. Sino nang pangalan nun, sir? Si Prince? Prince, si Stan Prince, si Nathaniel Antinio. Thank you. Yun, kay sa lahat ng mga artists, Jos Garcia, Maria Pangilinan, Mika Lori, Sir John Ablaza, Ma'am Generosa, happy Ma'am birthday. Generosa. Ma'am Generosa Magsarili. Happy birthday po, Miss Generosa. House of Magsarili. Jaya. Thank you kay Jaya. Rachel Kichi. Kichi na da. Ayun. The Jets. Thank you kay Sir Sunny Guzman. Marvin Halili. Louis Roa. Si Kaloy. Kaloy Kimada. Thank you. Yun. Bro. Message kita bukas. Okay. Sino pa ba? Si Jace Pasigay. Basta sa lahat, yung hindi namin nabanggit, maraming salamat po sa inyo lahat. Mahal ko kayo, thank you. At salamat po sa panahong inilaan nyo. Oo. Tapos marami pa pong nakalinya. Sinasabi ko sa inyo, kaya yan ang abangan. Hindi nga tama ba't hindi kumahog? Oo, kumahog. Naku, ako pa yung Tagalog, hindi ako magaling. Si Tina, magaling mag-Tagalog dyan. I think the term would be hindi magkanda o gaga.
Yun. Yun! Wow! Pasensya na mo, arte ako eh. Gusto ko ng Oo. deeper word eh. O yun. Wait, Og- iniisip ko yung word, Batang ano promi. yung hunus dili? Hunus dili, settle Hunus- down. Like, Ah, calm down. Calm down. calm down, calm down. Hold your Ayun horses. pala yun. Yan, oo. Hunus dili. Yun yung parating Oo. sinasabi sa akin eh. Ewan kung bakit. Joke. Well, I guess Mga you wanted hyper to ka tell rin. you, huwag ka masyadong hyper. O yun. Basta ha, maraming salamat. Hindi po kami abot ng 5 years, kundi po dahil sa inyong Yes. lahat. Maraming salamat. Umpisa pa Thank lamang you. po to. Correct. At marami pa sana tayong taon na masasamahan niyo po kami. Uy, sa lahat pala ng mga sponsors. Muntik na. Oh, yeah. Thank you po sa inyong lahat. Yung mga tumulong din sa mga outreach program ng mga nakaraan. Yung ballpen, damit at lapis at yung bigas and delata. Thank you po sa inyo. Naku, Wow. sana matulungan niyo po. Yan, Galing nag-outreach BDL. program. BDL Oo. talaga, no? Oo, thank you po sa inyo ha. Salamat. Sa mga nag-donate, schoolmates, classmates, and lahat, thank you po. This year ba magkakaroon tayo? Yun, kina-conceptualize para namin ni Johnny, sana magkaroon tayo ng hopefully either ballpen ulit, ballpen, damit at lapis para sa mga, alam mo na, less fortunate kasi pasukan na naman. Chinelas. Sige. Yun, chinelas din nga pala. O nga pala, ang ganda rin. Tapos We'll start singing. Mangkulas. Tingin ng chinelas. Basta pag-usapan natin yan. Yun. But anyway, ang topic po namin ngayon, nako, very interesting na naman. Ito yung ginawa na video ni Johnny Rhythm. Ang usapan natin ngayong gabi. Yung tunog, banggaan. Road rage ang usapan po ngayong gabi. Talaga nakapag-init ng ulo eh. Oo. Syempre, umpisahan natin sa napakagandang driver, lady driver. Tina, ano ang mga naging experiences mo ng road rage dyan sa Philippines? Mauna ka na. Ito hindi na ako lalayo. Kahapon, syempre Yun. papunta kami Tagaytay. Duman kami sa Aguinaldo Highway, ganyan. Sa mga back road siya. Tapos ang kaganda ng daan natin ngayon kasi yung si Villar, parang may mga routes siya na doon kayo dadaan, napaka-scenic and all. So, ang saya namin ng anak ko, para napaka-pleasant ng tour. Nung drive. Tapos, may isang part, I think we were already in Cavite. So, nasa city na siya. May patay na, ba tayo yung karo? Basta dadaan yung patay. May patay. So, di ba May tayo, prosesyon. papadaanin natin? Oo, prosesyon. Tapos sabi ko sa anak ko, anak, ganyan talaga sa Pilipinas. Pag papadaanin mo yung patay, hindi dapat mapuputol yung linya. Yung mga pamilyang kasama, right? Tapos, so, pinadaan ko sila. Yun nga lang kasi alanganin, parang may other half pa pala na naiwan. Tapos, so parang nag-go na kami. So medyo napagano lang ako ng konti sa pattern ako eh. Napagano lang ako konti Tapos sabi ko, ay, meron pa pala. So, pinadaan ko sila. Tapos talagang pinapadaan mo. Tapos, yung sa side ng stoplight nila, nag-go. Tapos, lahat ng tao na coming from kasabay ng patay, ito yung isang lane ng patay, ito yung lane ng mga other cars. Grabe makikita mo, parang nag-lip reading ako eh. Nakikita ko sila, minumura ako. Ako yung minumura. Tapos, talagang titingin sa'yo, tapos na-drive. Ikaw na nagpadaan. Oo. I don't know. But ikaw na nagbigay. Ikaw pa yung minumura. Tapos siguro mga 6 na kotse sa minura ako. Talaga parang gaganon pa. Tapos ako parang, sige, okay lang. God bless you. Sige, okay lang. Kasi nakakatakot eh. Kasi babae ako. Tapos kasama ko anak ko. So parang, ako na lang yung parang, sorry. Pero actually, in reality, ako yung nagpadaan sa kanila. Yun. So, ganun. Pero may nakasunod may nakasunod ba sa'yo? Marami. Pero hindi ko sila binbump. Parang medyo nakaganon lang ng konti yung bumper. Pero, all you need to do is just ganun eh. Alam mo yun? Pero parang galit na? Anyway. Oh, gosh. Ay, talagang minumura ka. Yung talaga parang, nadilip read mo eh. Tapos ako parang, ay, sorry po, gano'n na lang ako. Kasi, ano, makikipagtitigan ka, makikipag-away ka, anong laban ko, di ba?
Tama. Yun. Well, good job ka doon. Hindi ka nag-engage. Yun lang naman yung sekreto ron. Huwag ka mag-engage. Oo. Ito maraming experience. Marami itong experience for sure. Kasi subok ko na ang init ng ulo ni Bobby Blue. Sir Bob, di ba recent Bob, week kamusta naman ka? Kamusta high blood mo, hoy? Well, Ayun. my blood pressure. Yeah, I'm back with my cardiologist actually. Oh. But the BP is under wraps. It's going back to normal. Ganun. But are you under medication right now? Yeah, under medication, John. Yeah. Losartan, lisinopril. Hello? What's this? Izerbitan. I think Ay. Izerbitan and Okay. Amlodipine. Pare, dalawa, men, sabay. Sabay in the morning. Who Wow. would have thought, di ba? Yan ang usapan natin ngayon. Hindi pala low age. Maintenance na. Diba? Oh, yun. But Bobby, ikaw road ano? rage, maintenance na Oo lang. nga. Correct. Bobby, ikaw ano mga naging experience mo sa road rage? Yeah, road rage. Well, yeah, I'm quite I'm easily annoyed, no? Lalo pag yung nasisingitan ka yung mga motor, ganyan. Kasi naman parang yung out of nowhere, lilitaw sila. Like Oh. pero hindi itong recent na uwi ko, no. I think that was 2019 nung I experienced driving going in sa Bulacan. And yun, ang daming singit-singit na ganyan. And talagang nakakatuyo ng dugo. And sinisigawan ko yan. Pero I make sure na yung mga salamin nakaangat. O, di ba? So basically, kahit anong mura mo sa kanila, kahit anong sigaw mo, hindi ka nila marinig. So sa madali salita, nakataas yung salamin, nakamute ka. Yeah, kumbaga nakamute. But I'm very noisy sa car. You know? Go ahead, Ting. Hindi, pero kasi ako, kung magkasabay tayo, eh di naliprid kita. Most probably. Yeah. Kaya nga ko sabi nung brother-in-law ko, he knows he knows that I'm a very good and very defensive driver. Yun nga lang reklamo niya sa akin, maingay nga daw ako. Yeah, ganun. Pero siyempre pagka talagang minura mo yan ng sabayan, di away yan. Bakit mo hayaang dumating kayo sa point na gano'n, no? You need to be the better person lagi when it comes to those kind of things. And wala din namang point, no? Walang point na makipagbasag ulo ka, tapos, wala. Gano'n. Okay, Bob. Johnny, ikaw, ano yung mga, may worst, may medium to worst ka bang experience sa road rage sa pagdadrive mo? Merong well done, rare, medium, Ginawa mong steak yung road rage. Sir, naman, ginugutom ko kami. Claiming Pagkain. Oo nga. Hindi, Bakit ito sige na-realize minsan, ko. claiming? Flaming daw. Na-realize ko, no, habang tumatanda tayo na pag-isip tayo ng maayos. Kasi a couple of days ago, papunta ako ng gasoline station. Although kasalanan ko naman, hindi ako familiar dun sa road. Yung lane ko pala, instead na dediretso ako, nasa right lane ako, yung parang right turning lane ba? So, bumiretso ako, hindi ko alam may kasunod pala ako. So, pumunta ako ng gasoline station, sinundan niya ako. Bumaba ako. So, sabi ko, sorry. Ganun lang. Tapos, de-escalate na yung situation. Wala na, de-escalate na. So, ganun lang. Pero, meron nung medyo bata-bata ka? Dito rin sa US. US, Philippines. Dito muna sa US. Pinaka-worst sa Philippines. This happened probably like 10, 15 years ago siguro. Yung sa roundabout. So nasa loob na ako, yung papasok. Kasi dyan sa Philippines iba eh.
pagbibigyan yung nasa labas, papasok sa kwan. Dito sa atin, di ba, dapat right of way nung nasa loob. Yung nasa loob. Maghihintay yung nasa labas. Nasa labas, di ba? Correct. Yung diniretso niya, during that time, galing ng trabaho. Ulo ko. Short fuse ka na. Oo, hinabol ko. Tapos meron na akong dalang bote ng bottled water. Binato ko sa kanya. Buti babae, buti hindi tinamaan. Yun ang kwan ko. Ganun ka-kaiksi ang pasensya ko nung araw. Ito ang pinaka-worst. Dyan sa Philippines. Sa amin, sa Tugigaraw. Sa Cagayan. No? So gamit-gamit ko yung sasakyan ng tatay ko. Hindi ko na alam kung saan ako papunta nun. This happened probably like 25 years ago, maybe 26. Gabi to o umaga? Mga around 1 o'clock p.m. 1 p.m. Okay. Ito Tugigaraw during that time, init. Recorded na pinakamainit. Oo. Recorded na pinakamainit sa Pilipinas. Okay. Ang Tugigaraw. So, nakaka-apekto rin yung init eh. And then during that time, medyo kwan ako sa school noon eh. Kasi sa kaalaman po ng lahat, 10 years ako nasa college. 10 years ako nag-college. Congrats. Sana all years ako nag-college. Kasi nag-stop ako dahil nga nag-DJ ako. Hindi, tsaka nag-loka, di ba? Yes. Right after na ng broadcasting career ko, bumalik na ako sa school. Kasi nasa broadcasting nga yata mga 3 years. So parang ganun. Then from Manila, nag-shift ako na another course sa province, sa Tugigaraw. And then, yun nga. So during that time, medyo magulo yung utak ko noon kasi hindi ko pa alam kung saan papunta yung buhay ko or something. So habang nagdadrive ako, Tugigaraw, recorded na pinakamaraming tricycle sa buong Pilipinas. So ang daming tricycle, kaliwat kanan, singit-singit. Okay na sana eh, kasi biglang kumaliwa yung tricycle. Ba't kasi okay puro singit? Anong singit to? Yun nga. Pag-usapan mo natin yun. Yun nga, biglang singit. Kumaliwa siya, okay na sana eh, lalampasan ko na. Nung tinignan ko, nginisyan ako ng aso. So umikot ako, hinabol ko talaga. Ano ka? So, na-trigger ka. Sa kasawayang palad, sinuntok ko sa mukha. Oh, shit. Yung tricycle driver. Wait, so yung tricycle, akala ko yung aso. Sorry. Hindi, nagniting aso daw, na-trigger siya. Nagnising aso siya. Nagnising aso. Alam ko, hinabol na askal. Ang masama pa ron, may nakialam na truck driver na huminto. Sinabi niya, alam mo na, may mga nakainom yung truck driver. Oh, gosh. Sabi niya, wag mo gaganyan yan, pinsan ko yan. So, parang pumapakil. So? Kaya nga, pakailan mo ko pinsan mo, sabi kong gano'n, gago to. Sorry. So, siyempre, andun na rin yung, during that time, andun yung kayabangan kasi nga, if I may say, no, father ko kasi during that time sa province is the director of NBI dun sa province. So, alamin sa mga Pilipino, di ba yung mga ganung mga bagay, anak ako na ganito, ganun ako dati, kung ko naman na natutunan ko naman. So, yung father ko kasi, meron siyang, dun sa sasakyan niya, meron siyang posas na yung parang shackles sa paa. Na mahaba. Kinuha ko yun. So wala na yung tricycle driver dito. It's between me and the truck driver na to. So kinuha ko yun, pumunta ako sa truck, binasag ko yung salamin. Oh, shoot. Yun ang nangyari. Akala nyo mabait ako, no? Ngayon ka na lang pala nagbait, no? Oo. Hindi ka na... Sabi ko, habang tumatanda ka, nare-realize mo yung mga ganyan mga bagay. Kasi mga bata pa tayo nung araw. Correct. So hindi ka pala talaga nung sweet baby ang tawag sa'yo, hindi sweet baby talk. Angry baby. Hindi. Ano ka? Sweet baby katok. Ano yan, parang si Chucky. Oo. Chucky. May parang katok. Jekyll and Hyde. Split personality. Ma-short tempered naman yun, ka, kasi siyempre ma-short lahat naman tayo dumadaan sa mga ganyan mga kwan eh. Pero siyempre, pag inamin mong nagkamali ka na sa sarili mo, siyempre doon ka na, kasi once, sakala naman magbabago isang tao kung marirealize mo yung pagkakamali mo.
na ay tama nga pala Tama, yung ginawa tama. ko. Yeah. Konsyensya, di ba? Yung mga ganun mga bagay na akin. So, yun. Okay. Yun ang fun. Marami pang mga, pero mga minor kwan lang, mga incidents lang na bubusin na. Ngayon, ginagawa ko, pag may sumingit, bubusinahan ko lang, tapos tatakbuhan ko. Yun lang. Yun lang tayo. Kasi nakakatakot Oo. dito. Baka may baril eh. Kasi kahit sino may baril. Yun ang nakakatakot. Ako naman, marami akong experiences sa Philippines. Lalo na sa Baguio, 'di ba? Sa Baguio kasi grabe din yung traffic diyan. So, may mga chances na pati yung pedestrian, 'di ba? Nagagalit sa iyo dahil pinadaan mo yung isa tas may mga susunod pa. So, minsan hindi mo maiwasan talaga sa dami ng tao kailangan mong padaanin. Nagagalit na yung nasa likod kasi padaan ako ng padaan. Ang gagawin ko? Gumaganon lang ako. Tapos may instances naman, naramdaman ko na sa sarili ko na unstable ako dahil sa, kagaya ni Johnny, na short-tempered, short-fuse. So sabi ko kay teens, ayoko mag-drive. Hindi na mag-drive. Kasi kung si Bob nakokontrol niya, ako hindi. Hindi ko makokontrol. Baka may masabi akong masama or may magawa akong masama. So hindi na. Dito naman sa States, may mga close call na rin. Ang daming close call kasi yung sinusundan mo, nagte-text, pag-gewang-gewang, pag binusinahan mo, magagalit. So, minsan, nakakairita pag binigyan ka ng finger, di ba? Oh my God, okay. Di ba? Nakaka-trigger yun eh. Doon ka matitrigger. May kwento ka, Tina. Go ahead. Okay, ikaw muna yung trigger na yan. Kasi, guilty ako eh. So yun, di ba? Matitrigger ka pag binigay mo yung finger na yun. So as much as possible ako, niiwasan ko yun. Pati yung pagbusina. Tapos may mga chances pa. Halimbawa, may nagte-text. Meron ba minsan nagme-make up? Naka-green na. Baka late na sa office. Buti nga wala ka nakakasabay sa dan na nagzuzumba sa loob ng sasakyan. Ako yun. Tapos yung umiinom ng kape, kumakain ng burger, di ba? Parang pwede parada nyo muna sana sa gilid. Kasi delikado eh. Delikado talaga. Pwede na sana ipagsigawan, no? May mga chances na may mga close calls. Pero ngayon, kagaya mo din, Johnny, medyo nag-evolve na rin ako. Pag may sumisingit, kaya mo na. Okay ka naman eh. Yan na naman. Oo, pasingit. Word of the day. Oh, yan. Go, Tin. May sabihin ka. May trigger ka? Teka, ano yung word of the day? Trigger? Of the day? Finger? Trigger ba? Yun yung... Trigger finger. Ay, singit. Benny! Finger. Trigger finger. Ano ba? Man. What the hell, bro? Sorry. Trigger finger, singit. Sorry. Okay. Singit na lang. Okay. So, sige, ito. One for the hindi naman ako, well, actually, tama si Sir Johnny. Okay. So, yung bata-bata ako, this is like 30 years ago, ganyan. Bago na yung lisensya, excited ka sa daan, ganyan. Tapos, at that time, Benny, nakilala ko na si Cocky noon. So, I was like traveling from Quezon City to the south. One time, super traffic na eh. May traffic na eh sa South Superhighway. So, there's this guy, chill ako nagde-drive. As a sobrang chill ako nagde-drive. He keeps parang yung zigzag swerving, siya, nakita ko siya. Swerving. Oo, zigzag siya. Tapos hanggang finally, out of the blue, bigla siyang yung nag-cut sa akin. Oh gosh. Tapos yun, nagsingit siya. Tapos, na-trigger ako. Ayun. Na-trigger binigay ako. Trigger ka, binigay mo yung finger. Yeah, inuna ko siya. Tapos, nag-bad finger ako.
That's the only time na nag-bad finger ako actually, ever in my whole driving life. Tapos, nag-bad finger ako. Tapos, galit siya. Tapos, yun naman niya ako. Tapos, hanggang wala na siya. Tapos, sabi ko, ano yun? PI ka, sabi mo. Yeah. Hindi pa ako marunong hindi ako nagmumura nun. Oo. Parang, Bait. Hindi, adult-rated lang yung mura ko nun. Hindi pa ako masyadong magaling. Ayun. Tapos, so, umabot na ako sa party. Diyan na si Pocky. Tapos, yun yung parang first month na makikilala ko palang mga friends niya. And guess what? Oh. Guess who's there? Oh, shoot! Oh! Wow! It's so embarrassing. Tapos sabi ko, di ba ikaw yung lalaki? nasa highway kanina na... Yeah. Nakainom na ba? Sabi niya, Nakainom na ba siya? Nakainom. Tapos mukha siyang wholesome. Tapos sabi ko, di ba ikaw yung kanina nasa highway na nag-cut sa akin? Tapos sabi niya, di ba ikaw yung babae nag-dirty finger sa akin? Oo, ako nga. Gusto mo makita ulit? Ayusin mo yung driving mo. Sabi mo sana. Hindi, tapos nagtawa na lang kami. Pero yung takeaway ko kasi doon, parang, ako yung nagmukhang tanga. Parang, you just never know kung sino yung nasa likod mo, nasa harap mo, nasa side mo. Di ba, ang driving is like you're dancing with the rest of the world. So, correct. Yun. So, from that point on, parang ako yung napahiya. Kasi kababae ko tao, tapos nag-dirty finger ako. Parang, that was the first and last time I did that. Tapos, talaga, sorry ako doon sa guy. Up to now, we see each other kapag dito sa, parang, ako pa rin yung nahihiya sa kanya. Kahit siya yung Kahit nakasalanan niya? Kahit nakasalanan niya. Kasi it reflects on you. Diba? Parang, yeah. But even if, parang, basta, for me, it's not worth it actually. Kasi, it's, well, you never know where it will lead. Yeah. Sadly, di ba, dito sa atin, madaming nasasaktan, namamatay. On the spot, parang wala na yung wala na yung buhay. No more value and respect for life. No. Wala na eh. Yeah. Parang grabe. Worth it ba? Worth fighting for ba? The answer is nakat ka lang. The answer is always no. Kasi, syempre, buhay yan. Sino ba naman ang kwan? Kasi, hindi naman kayo magkakilala, hindi naman kayo magkaaway dati. Dahil lang doon sa situation na yon, magde-decide ka ng biglang magdidilim paningin mo. And then gagawa ka ng drastic move na ganon. So, it's not going to be worthy na para pumatay ka or manakit ka ng tao. Ito, sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ko yan dahil lang sa... Hindi dahilan. Dahil lang sa situation. Yung sa... You're mad at the situation kasi. Kasi yung tao hindi mo naman kilala eh. Yung nangyari lang, yung act na nangyari. Kaya ganun mag-react tayo. Sabi nga nila, ang road rage daw is nabasa ko to kanina. Is because of stress and anxiety, sabi nga ganun. Hindi rin para sa akin eh. Kasi sino pinakamabait na tao pag napikon? At walang problema. May minsan, ang saya-saya mo nagdadrive, bigla may magkakat sa'yo. Biglang unit ang ulo mo. Diba? So lahat ng tao apektado sa bagay na ganyan. Pero going back to your question, sir, hindi magiging justifiable na manakit ka ng tao because of road rage. Pero sa tingin nyo, ano yung pinaka-causes ng road rage? Pinakano, sir? So nabanggit mo yung cause, yung root cause ng road anxiety, rage. So nabanggit mo na yung stress, anxiety, no? Yung weather. Diba? Yung weather, sobrang init. Traffic. Heavy traffic, correct. Pag na-fire ka sa trabaho. Emotional stress. Walang disiplina. Yeah, marami mga bagay. Go ahead, Tin. Sa akin, magbigayan na lang. Kasi dito sa amin, kung saan kami joke yung traffic sa umaga, pagpasukan. So, doon lumalabas yung not nice people. Alam mo yun, yung bigla sila nagiging crazy talaga. Ang sinasabi ko sa anak ko, na point A to point B lang naman eh. Parang, yung... Let's all be safe.
Oo, just parang kaya mo na. Parang minsan nga, yung bait mo naman mag-drive kasi minsan hindi ko hinahabol hindi ako nagbibit ng red light. Yellow light. O kaya, minsan, literal, kahit yung mga pedestrian, yung mga kahit yung mga yung nasa motor, yung tatawag din ng mga parang nakangiti pa ako minsan sa car, sa yung habang nag-drive, parang, sige, ikaw na, parang papadaanin na namin. So, parang yung boss ko one time, pinag-drive ko siya, tapos sabi, tingin, subay ko naman masyado, parang, pwede ba? Bilisan mo na, parang gano'n. Hindi kasi papadaan kayo. Kasi my point is, ano ba naman yung paunahin mo na sila ng konti. Kasi pag galaw mo rin ng konti, magkakaabot din kayo dahil sobrang traffic. Totoo. Sobrang traffic. Yung volume, yung isang kotse lang yung layo. Yun ang nakakatakot. Dinerte finger mo tapos yung next stop is red na magkakasabay kayo. tapos may pala, di ba? Worth it ba? Yeah. Worth it ba yun? I think I don't know. Go ahead, Tim. May naalala ko, pero ito hindi dirty finger. Tsaka well, it's hindi not singit road din. rage, actually. Actually, I was rushing Cocky sa clinic. Tapos, we were going to Southwell. It was like, coding kami. Okay, coding kami. Tapos, tumakas ako. Ginawa ko, nagpanic ako. Parang first time ko mag-violate talaga. Kasi coding nga kami. Pero I need to bring him sa clinic. So, yung police, hindi ko siya dirty finger. Yung police, parang in-evade ko siya. So, tumakas ako sa kanya. Tapos, hinabol ka. Hindi ako alam ko paano niya ako nahabol. Dalawang kotse lang yung natakbo ko. Yung dalawang kotse ganun lang. That's yung distance? Yun ang distance niya? Tapos galit na galit sa nabutan ka. Ay talaga, mailang hakbang lang siya, naabutan niya ako. Tapos, galit siyang gano'n. No? Tapos ako parang, sir, sorry po. So, kasi yung asawa ko po may sakit. Kailangan ko po siya. Pasensya na po. Coding ka pa! Sir, sorry po. Pero talaga, parang it was like, hindi siya bola. Parang, unfortunate circumstance. Pero kasi parang, naman, engon ko. Kasi, ba't ko pa siya tinakasan? Pwede naman ako nakiusap. Sa sukat, to? Baba. Hindi, pa South Mall. Las Piñas. Yung, di ba may medical, oo. Tapos, di ba, right, notorious yung mga police. Actually, yung mga police natin, minsan pa, if they're not, siguro dahil sa init, dahil sa stress, sila rin dapat marespeto din tayo sa kanila. Kasi, they're like there the whole day. Sila rin, parang siguro, sila yung nagkukumahog talaga na gumagano. Kumahog tawag doon. Hirap ng trabaho yan. Meron pa sumasayaw-sayaw eh. Mga, di ba? Meron. Imagine mo yung hirap doon sa init ng araw. Pero di ba, parang yun nga, parang kapag sila yung na-encounter natin, siguro dapat, kasi akala nila madali yung trabaho nila. Sila rin, nasa stress din sila. We have to be kind to them also. Kasi para come rain, come shine. Yeah. Di ba? Nandun sila. Tsaka sila yung nagsasolve ng problema pag may aksidente, di ba? So, dapat talaga. Naman. Mabait tayo sa kanila. At kung tayong tutulad sa akin na tumatakas ng 2 cars away. Tumakas ka pa. Tumakas ka pa. Naabutan ka rin lang. Tumakas ka pa. Ilang hakbang naabot ka. Ganun eh. Tatak sa window eh. Sir, sorry po. May sakit po yung asawa ko. Una galit siya. Hinto ka na magpaliwanag. Tama. Munti ka na. Yun din pala napansin ko, yung mga iba, porque bad trip sila, nandadamay sila. Sana wag ganun. Kung sa tingin nyo may problema kayo, unstable kayo, huwag na kayo mag-drive or di ba? Huwag na kayo mag-drive. Yeah. Delikado Sana nga ganyan nga talaga, pero hindi, di ba? Nandadamay. Kanina parang yung pag-bad trip sila, gusto na malipat sa yung kabadripan din nila. Diba? Huwag naman ganun. Parang dito, summertime na naman, yung drunk driving dito sa States. Lalo sa mga high school graduate, diba? Oo.
Oo. 'Di ba? Parang wala nang bukas. Parang YOLO. Sige, YOLO. Pero hindi nyo alam yung mababangga nyo. May pamilya pala yan. 'Di ba? It's One just thing, sad. Go ahead, Bob. one thing you'll notice din kasi sa mga yung siguro sa Philippines na rin, no, yung porke naka four wheels ka tapos yung nangmimenos sila ng kapwa. Ay, And yung pa isa. they feel yung sense of anonymity na Yes, parang, yun yung word na hinahanap ko kanina. they feel like they Superior. can get away. Superior. They can get away with what they did, tapos what they will be facing any consequence. Lalo Right. kung halimbawa nakakotse ako, naka-Fortuner ako for example, tapos yung nakaalitan ko nakamotor lang or nakabubuluking kotse, parang feeling mo superior ka na. That's one thing I don't understand. Di ba recently may Yeah. nag-viral na yung babae? Hello! Cute naman. O yung bago kotse ko, lumang kotse mo. Recently, sa bagong kotse ko, yung sa'yo ba, ganito, ganon. Yeah, I saw Yung- that. I saw that. In relation doon sa sinasabi ni Sir Bob, ganon yun, na parang mas mataas ako sa'yo, at kasalanan ko, kasalanan mo pa rin. Yeah. Parang mga ganon yung gusto kong sabihin. That's like, last Parang, last yun yung April, mentalidad ng mga Pilipino na ako Mang maliit. medyo o- naangat lang ng konti sa buhay. Ito sir, malupit. Naka-park yung kotse namin sa hotel. Okay, nag-park ako sa isang hotel dito sa Alabang. Tapos nagsumbong sa akin nag-report yung security. So apparently, isang hotel guest din, nabangga niya yung car. Yung car namin naka-park. Nabangga niya kami. Nang hindi ko alam. Oh, shit. Anyway, kaya parang Tapos, hinanap ko yung driver, yung guest, ganyan. Tapos parang, I think they gave a fake lisensya or something. Fake license Tapos, and fake number. Fake license na nga, fake na nga yung license, fake pa yung yung Tapos wala pang insurance. cell For number. sure. Mhm. Walang insurance. So anyway, pinahanap ko dun sa hotel. Sabi ko, kasi nangyari yan sa premise nyo, dapat tulungan niyo ako. So they found the other guest, siguro the wife or something. So I called, tapos I ko, hello, good afternoon po. Ma'am, ako po yung nabangga niyo sa hotel, ganyan. Papayos ko po kasi yung bump. Siguro I'll just charge you kung ano man yung charge nung maggagawa ng car. Tapos ano mo sabi sa akin? Oh. Alam mo, mas malaki pa nga yung sira ng kotse ko sa Lagi kotse mo naman eh. ganun. Tapos sabi ko, ma'am, di ko kasalanan nyo kasi kayo naman po yung bumangga sa amin. In fact, hindi naman kayo nag-reach out. Kumbaga, ako pa nga yung lumalapit sa inyo para, alam mo, ang laki talaga ng bangga ko. Bago pa yung car ko. Parang ganun. Tapos ako parang, okay, that's not my problem, ma'am. Ang problem po natin is, kayo po bumangga sa car namin. Alam mo, parang, eventually, parang patay na yung phone. I mean, when I called again, wala na. Patay na yung phone. So sabi ko, okay, sige. Parang, these people, they think na, they can get away with it. But, parang, well, if they can sleep like that at night, sige, let them be, diba? Pero at some point, I'm not wishing them ill, pero at some point, meron sila May balik yan. Tin. May balik yan. Kahit hindi mo i-wish yun for them, may balik yun. Kasi sabi nga nila, kung ano yung nilabas mo sa universe, either good or bad, babalik sa'yo. Trust me. Trust me. So yan, pina-ice ko yung car. Oh, hello, Milo. Oh, hello daw, Milo. Wala, inamo yung mic. Kung ano man yung nilabas mo sa universe, babalik at babalik sa'yo. Trust me on that one. Imagine if you meet this lady sa road. I'm sure she would say the same thing. Bago kotse ko, but that's so wrong. Malaptot yung utak. But maraming tao ngayon na ganun, sadly. So, dapat siguro patient na. Maraming mga narcissist. Na mga tao. Tapos, kahit na andyan na ebidensya, kitang-kita mo na kasalanan niya.
Oo. Bakit? Uy, ito pa isa. Siyempre, sa Philippines, 'di ba? Ang daming sasakyan, Yeah. volume of traffic, ang daming mga motor, kaliwat kanan. Pero yung kalye, yun pa rin naman. 'Di ba? Mhm. Hindi Hindi siya naman nag-road widening or widening. something. Wala naman. So, Actually, paano sa kung- kwan naman, Saka yung sa mga expressway, medyo okay naman na tayo sa expressway, sa mga mas madali na mga Skyway. highway, yung mga yan. Yeah. Pero sa ilalim, sa may Tambo, sa may South Super Highway, sa ilalim, ganun pa rin usad pagong yung mga kwan. Pag yung, Oo, 'di ba? kasi pag umuwi ako from Parañaque to papuntang Naiya, nag-skyway na ako. Mas madali, which is mga 20 minutes. No, hindi naman 20, mga 30 to 45 kasi kasama na yung top traffic palabas ng Bikutan. Doon kasi kami dumadaan sa Better Living. So yan. Pero sa ilalim, kung titingnan mo, hindi gumagalaw yung mga sasakyan doon. Oo. Mhm. Okay. Siguro para sa akin kung sa tingin ko short lang naman yung distance, huwag ka na magkotse. Mag-bike ka na lang, maglakad ka. I know, easier said than done. Okay, mag-commute ka na lang. Katulad ng iba, 'di ba, hinahabol siya, 2 cars lang ang distance. Yun lang. Tatawasan kita. Maglakad ka na lang pag ganun. hindi ko pwede kasi yung asawa ko, ano ba? Tatapasan kita, kuya. Uy, Alam niyo, naisip ko rin, no? Go ahead. Naisip ko rin, isa sa mga rason din kaya nagkakaroon ng road rage, na ako mismo personally naasar, yung mga tumatayo sa parking spot para dun sa parating na sasakyan nila na may papasok na nakwan. Mali yun. Hindi na uso yun. Meron pa ba? Wala na, di ba, sa SM, wala na yung mga ganun, di ba? Wala na yung mga bawal ganun na. sa SM na bawal na. Dito nagsimula yun sa States eh. Ayun, dito ba? Diyan doon. Kala na sa Pilipinas. Sa States nagsimula yun. Pero I'm not racial profiling I'm not racial profiling, pero yung mga gumagawa halos karamihan is Asians. Oo, di ba? Parang tignan mo sa mga videos, di ba? Sa mga clips, mga Asian talaga naman. Kulang na lang magtayo ng tindahan doon sa parking spot na yun para masabing sa kanila yung parking spot eh. But anyway, ang saka isa rin na naisip ko, ang road rage naman hindi lang naman between two people eh. Pwedeng sa sarili mo lang habang nagdadrive ka ng mabilis kasi mainit ang ulo mo. Gusto mong patalunin sa bangin yung sasakyan mo. Yun ang pagkakaintindi ko ng road rage. Hindi lang naman between two people or two or more people na nagkaganon-ganon eh. Basta kung sa uminit ang ulo mo while operating a vehicle, yun ang road rage na pagkakalam. Tipong galit na siya nung lumabas pa lang ng bahay, galit na siya. Either nakipag-away sa asawa, o bad trip siya dahil displaced emotion ang tawag doon na galit siya dahil nag-away sila tapos nadadagdagan na lang yan. Nabubuntong. Sa'yo dinump yung basura niya. Yes. Parang ganun. Hindi, nangyayari sa akin, nabasa ko lang to, nadadagdagan na lang yan dun sa result ng action niya habang nagdadrive. Kaya nagkakaroon ng away. Yun ang nangyayari. Kaya, yun isa sa mga factors na kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganyan, mga situation na mga ganyan. Ngayon napagkwentuhan na natin yung cause, yung experiences natin. Pag-usapan naman natin, ano sa tingin nyo para maiwasan, anong dapat natin gawin para maiwasan ang road rage? Umpisahan natin sa balak tumakas na kay si Miss Tina. Kay Girl Takas. Hindi pa lang crafty mama. Crafty mama. Ilang hakbang takas. Tumakas ka pa. Ano sa tingin mo para maiwasan ang road rage at iwasan ang pagtakas? Pagtakas tuloy. Ang pag-init ng ulo. Anong kailangan natin gawin?
But actually, bigayan lang talaga. I mean, di ba, responsibility. I mean, the fact na binigyan tayong lisensya, ano yan, part of the responsibility natin na maging galangin natin ng isa't isa sa daan. So ako, over time, para dun sa mga magkakaroon ng bagong lisensya, huwag na kayo mainit. Kasi traffic naman kahit saan sundok ng mundo eh. So, yun, bigayan na lang tayo, di ba? Just let's be kind to each other, even to the people na nasa tag doon, yung pedestrians, yung tinatawag ng kamote drivers and stuff, bigayan lang talaga eh. Kahit yung, tsaka kung bad mood ka, huwag mo ibuhos sa iba. Kasi, hindi naman nila kasalanan yun eh. Di ba? Oo. Huwag ganun. Hindi nila deserve yun. Thank you. Totoo. Thank you, Miss Takas. Hindi pala crafty. Girl, Takas. Takas mama. Takas mama. Mama. Bob, ikaw, sa tingin mo, paano natin maiwasan ng road rage? Well, if there's something I really love, it's driving, especially long drives. Yun, gusto ko yan. Yeah. One key is to plan ahead. Tapos try to leave early. Alam mong medyo malayo, tapos you plan ahead para hindi ka nagra-rush. Tapos yung mga stopover dapat you have mapped that out already in your mind. Tapos lalo sa long drive, yung take every opportunity pagka may stopover, may mga kumbaga gas station, may coffee shop diyan. Rest area. Mga rest area. Ganun, I mapped that already along sa bago pa lang sumampa sa sasakyan. Tapos yun, of course, make sure na maayos kotse mo, everything, yung blow bags, you check everything para hindi yung kalagitnaan ng biyahe, may aberya, tapos nakikita mo yung engine light mo, sumisindi na dagdag stress yun, no? Tapos, first aid kit. Yeah, first aid kit. Tapos, one thing also, yung baon ka ng magagandang music, yung mga middle of the road na music. Yan, yung playlist, malaking bagay yan. Totoo yan. Yeah, mga fralipo-lipi. Pamparelax ng yan eh. Ng mind. Well, tapos saan napunta si Neneng Takas? Tumakas. Tapos di ba, yung halimbawa sa bahay, pagka nag-aaway si Mr., si Mrs., yung isa either lalabas para magpalamig. Pag ganyang away, never na sumampa ka ng sasakyan. Kung gusto mong palamig, maglakad-lakad ka na lang. Tapos, kasi pag sumampa ka ng sasakyan, yun yung sinasabi ko kanina, mainit na yung ulo mong lumabas, sigurado baka ma-dump mo lang yan sa iba. Na mauwi pa sa iyo, sa away talaga na sa labas naman ng bahay yung away mo. And of course, you follow traffic rules para iwas problema sa batas. I remember yung dating office mate ko sa Commonwealth, sabi niya, sa laki ng sweldo natin, pwede tayong manampal ng MMDA. Pero, doing that and may nakikita tayo mga naka four wheels na minamaliit yung police, minamaliit yung traffic enforcer. Madaling sabihin yan, but then pag ikaw pala nakakita ng ganun, ikaw kukulo din yung dugo mo. And let's try to avoid that. No? And to avoid that, you obey traffic rules. Very well said, Bob. Ganda nung sinabi ni Bob. Johnny, ikaw. Siguro sasabi ko lang, katulad ng na-mention ko earlier, part talaga dumadaan sa buhay natin yung mga ganyan, may mga stress, struggles every day habang nag-drive. So, kailangan sa mga bagay na nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon na gano'n, dapat isipin din natin at matutunan kung ano ang leksyon na natutunan natin sa pagkakamaling yon. Either pagkakamali man ng isang tao, ang sarili mo, it doesn't matter, basta you forgive yourself din. Kasi dun, katulad ng sinabi ko nga, dun mo marirealize na magiging maayos ka kung
tatanggap mo ang pagkakamali mo, especially sa driving. No, and then siguro nasabi naman na lahat Sir Bobby ni Ma'am Tina. Siguro if I may inject or if I may add something pinaka-importante bago tayo mag-drive, siguro magdasal muna tayo. Magdasal muna tayo. For Yan ginagawa ko yan lagi. Yeah, for guidance, everything na sana maging maayos ang biyahe and everything like that. Totoo. Yun lang masasabi ko na yun for now, yun muna ang kwan ko kasi nagbe-base din ako sa experience ko. I can say na medyo nagkuan ako kasi syempre iba naman nung kabataan natin. Bata-bata tayo. Totoo yun. Iba naman na ngayong katandaan natin. Oo. Ngayon mga usapan na mga maintenance, gano'n. Mga detail. Yun nga. Ito isipin natin. Kasi tayo mismo, nag-engine light na tayo, Johnny, ba? Diba, Tin? Kung alam nyo lang, ilang araw na akong andito nakahiga. Buti nga. Nag-engine light ka na rin. Oo, sabi ko, asan na ba yung gamot ko rito? Sandali nga. Para sa rayuma ko, ganun. Para sa sugar, para sa diabetes, ganun mga. But anyway, yun nga. Tama. Yun nga, kasi mahirap isapalaran ang isang buhay sa isang walang kwentang bagay. Tama yun. Kung mapag-away kayo, hindi natin alam kung marami nagmamahal sa atin, marami naghihintay sa atin. So, yun lang, basta be calm na pag magdadrive kayo, pag nagkamali, wala namang mawawala sa atin. Kasi pakiramdam kasi natin parang parang nakukuhan tayo, parang nakapakan yung ego natin exactly yan. Parang naisahan tayo, parang gano'n lalo na kung karap yung anak natin, asawa natin. Yung moment lang na yun, hayaan mo na. Diba? It doesn't define you. It doesn't define you at all. Correct. Ako naman, siguro kung lalabas kayo, una, kasi dito sa States check nyo na muna siguro yung coverage ng insurance nyo. Diba? Check nyo yung coverage ng insurance. AAA. Correct. Tapos magbaon kayo ng marami, dyan sa Philippines naman, magbaon kayo ng maraming pasensya. Tubig. Tsaka tubig. Oo nga. Patience. Just keep hydrated. Yun. Magbaon kayo ng maraming patience kasi lalo na dyan sa Philippines. Daming singit. Ang tawag ko doon sa... Kaya may nagsisingit, raise your hand. Yan na naman sa ang tawag ko nga sa kanila, sabi ko kay Teens, Power Rangers. Kasi ang dami. Bigla sumisingit. May pasingit na, nakakairita Tapos pag siguro kung nandun na kayo sa actual na incident or situation, siguro iwasan nyo na lang mag-eye contact tsaka mag-finger kasi nakita ko talaga yung finger nakaka-trigger. So wag nyo i-trigger yung finger. Iwasan nyo siguro yung siguro mismong kamay from na. you. mismong kamay na. Iwasang gamitin yung kamay. Kasi kahit iganyan mo walang finger, away din yan pag ginanyan yung kamay mo. Pero talaga nagsisisi ako at hanggang ngayon pag nakikita ko, kumbaga yung if I see that guy, parang kasi kami dalawa lang naman ang nagkaroon ng I still feel embarrassed to this day. So talagang it's not worth it. Alam mo yun? Because pero kung nanonood siya, alam mo naman sa sarili mo, kasalanan mo din Mag-sorry ka kay Tina. Joke. Okay na yun. Hindi ko na kailangan ng sorry niya. Basta ako sorry ako. O siya, okay lang kung talaga, malay mo, di ba? Yun. Tapos yun, siguro, assume everyone is unstable, so mas lalo ka maging defensive driver. Umiwas ka na lang sa umiwas ka sa sitwasyon na yun, tapos, like kung sinasabi rin sa kids ko, do not engage. It's not worth it. Do not engage. Diba? Do not engage. Maging tolerant na lang kayo. Diba? Hindi naman lahat. Choose your battles. Ika nga. Ano pa ba? Tama yan. Don't take things personally. Like I said, halimbawa, si Benny, kaaway niya asawa niya, tapos biglang
na nasa lubong mo, mainit na ulo, nabuhos sa'yo, don't take it personally. Oo. Yeah. Tsaka kung nandun kayo sa sitwasyon na yun, gayahin yung ginawa ni Tina, tumakas kayo sa sitwasyon. Pero this time, gawin nyo namang apat na kotse. Oo, no. Lumayo kayo ng konti. Lumayo naman kayo ng konti. Alam mo yung lakad niya, parang Terminator. I'll be back, sabi niya. Oo. Tapos yun, ano pa ba? Maging polite kayo. Kung sakali lang, mali mo, isa natin nanonood sa watcher natin or replayer, di ba? Sir, patawad po talaga. Yeah. Ayan, good example yan nung sinasabi ko na. There's nothing wrong with that. No? Mm-hmm. Yeah, good example yan. As you look back, marirealize mo habang tumatagal ang panahon, nare-realize mo yung mga pagkakamali mo. Especially, kaibigan pala ni Cookie, yung lalaki. Diba? Oo, yung trinager finger mo. Unang thought na makikilala mo na, di ba, small world talaga, di ba? Oo. Hindi mo rin talaga. But siguro, guys, ako na lang ang kapulutan nyo ng lesson. Wag po kayong tatakas kapag matraffic. Wala ka talagang takas doon. Wala kang choice doon. Tama. Oh, and one more thing, no. Go ahead, Bob. Kung alam mong mali ka, hindi ho kabawasan sa pagkalalaki yung you will accept your mistake and say sorry. No, lalo kung pulis yung kaharap mo, no. Na-experience ko yan sa Novaliches. Hindi ko napansin yung red light, nag-red light na pala. So ang labas, beating the red light ako. Ang problema, nung hinanapan ako ng lisensya, wala akong dalang lisensya. Ang nadala ko, di ba yung dati yung driver's license, halos kakulay ng SSS. Ang nadala ko yung SSS. Patay. Pero yun, sabi, sir, SSS po itong dala mo. Tapos sabi ko, ay pasensya na po. Talagang hindi ko po napansin yung red light and I accepted my mistake. Tapos eksakto kasama ko pamilya ko. Sinabi ko, hindi po ako masamang tao, kasama ko pamilya ko. Yun nga. Hindi ka bawasan sa pagkalalaki yung magsasorry ka. Tama. Pagkatao, di ba? Tama po kayo, Sir Bobby. Kasi talagang saying sorry not only during traffic but in real life, di ba? Parang wala mawawala sa'yo kung ikaw yun naman yung magpapakumbaba eh. In fact, it will turn to your favor kasi the person will have empathy for you, especially kung nasa lugar naman yung, or kung talaga nasa mali ka eh, tapos inaamin mo naman. Alam mo yun, mas magiging amicable yung sitwasyon ba? Correct. Tama yun. Oo. Ako talaga, sa tingin ko, may natutunan ako kay Tina. Magsusorry ka agad ako. Sabi ko, sorry tatakas muna. Hindi mo matiis. Girl, takas. Uy, biro lang. Pero may dagdag ko lang. Syempre, tao lang tayong lahat. May mga health condition tayo, may mga mental condition tayo. Make sure din na well-fit, healthy kayo na magdadrive. Kasi minsan pag nag-low na yung blood sugar nyo, or di ba, nag-iiba na lahat. Di ba? Nangyari sa akin yan. Yung wala ako nanginig. Nung visual, auditory, impair yung judgment natin, nagiging cloudy na. So please, maging healthy kayo. Well slept. Di ba yung mga drivers dapat nakatulog mabuti? Para hindi bugnutin. Totoo ba Tsaka huwag kayo nakainom. Naku po. Di ba? May kakilala ako nakainom. Ako Yung hindi sasakyan pinatalon. Pinatalon sa bangketa. Oo. Pinatalon sa bangketa. Kilala ko yun. Napanood ko yung video niya. Sa parking lot, pinasampak. Nananahimik yung bangketa, inakyat, oh. Tapos may isa pa, nung hatid kami sa airport. No, nagda-drive ng ganyan, di ba? Nagda-drive. Headbang.
Baw na. Sabi ko, ba't baw ka ng baw? Hindi ka naman kumakanta dito. Naantok na yung si Johnny. Nahatid kami. Right. Kaya sabi ko, magkape Sabi ko, muna kami. Oo, Buti delikado. may gas station doon. Kumbaga, binubuli ko siya, Tina. Sabi nga niya kanina, yan yung sinasabi niya kanina na makulit siya. In person talaga na pag nakasama mo. Which is makulit na masaya. Yeah. O yun. Tsaka yun, lalo na pag alam nyo mahaba ang biyahe nyo, kagaya yung sinabi ni Bob, magdala kayo ng food, water, sa mga hindi makakontrol ang bladder, diaper siguro, or maliit na lata, doon na kayo magwiwi. Hindi, seryoso. Hindi, So, totoo yan kasi tigil na traffic. I'm not sure kung nakwento ko sa Sir Benny na last month. Sir, nakwento mo. Nakwento ko. Ano yun? Kwento ko na lang ha. Oh. So, nagdadrive ako. I was driving from North Carolina going back here sa Pennsylvania. So, sa bandang Virginia, Call of Nature. So, tumabi ako. Andun ako sa gilid ng sasakyan ko. So, yun nga. Hindi ko alam may pulis sa likod ko. One. Of all, di ba? Of all times naman. Of all places na kwando sa pinakabundok pa na walang mga tao. Oh my goodness. Maya nasa kalagitnaan na ako biglang wii. Ganun sa akin. Thankfully nabayaran ko naman na yung ticket ko and then off the hook na ako. Wala na ako sa so, sana nung nagwiwiwi siya, sana sabi mo pwede sandali, nagwiwiwi din ako. Kaya nung sinabi mo yung adult diaper kayo na, sir, sandali. Paano ko nga, no? Sabi ko. Hindi, Arinola na lang siguro. Hindi naman. Sir, kopong-kopong pa yung Arinola. Ano ka ba? Ganun. Paano lang. Yun lang. But anyway, yun. Ganda ng usapan natin. Umabot na pala tayo ng mahigit isang oras. Basta. 2 hours na ba? 2 hours na to? Ganun. More than an hour na. May ano ka pa. Ano pa ba? Basta ako, mag-iingat kayo lagi yun. Sabi ni Bob at ni Johnny kanina, ni Tin, magdasal kayo, mag-pray kayo for safety. Ako, lagi ako nagdarasal. Ang dasal ko lagi is, Lord God, may we all be safe, may we all be peaceful na nagdadrive kasi malaking bagay yon. Minsan natitake for granted natin yung coming home. Mm-hmm. Alam mo yun? Totoo yan. Kala natin parang every day is a different day. Hindi pare-pareho ang araw. Tama. So, yun nga. Hindi pare-pareho ang araw na. Kasi akala ng ibang tao, routinary na yun. Pare-pareho lang yan. Tama. Routing ko na to from point A to point B, point B to point A. Parang ganun. Pero, hindi natin alam Hindi natin alam ang pwede mangyari. So, correct. Yun, kailangan talaga natin ng dasal for guidance sa protection. Sa amin, for the past few days, well, actually, as much as possible, we try to stay at home lang, no? Pero pag kailangan yan, pag na-drive ko yung anak ko, yun ang talagang prayer ko lang. Literally, yun yung prayer ko. God, please protect us. Kailangan po namin umabot from point A to point B. Protect us, protect the people around us. Especially nasa road kami, ganun. Ganun lang yung prayer ko kasimple. Tapos ngayon, pagpabalik na kami ng Maynila, lalo na naman yung dasal ko, parang, kasi talaga you never know, lalo na ako sa highway. Sa highway, freakish minsan yung accidents So, diba, lalo na kapag may ginagawa sa daan, sobra, nakakatakot. So, yeah. Ingat sana. Doble ingat kayo. Tsaka pakiusap ko rin sa mga magdadrive, pwede ba? Huwag kayong nagpipilit na maging action star. Hindi lahat Fast and Furious. Please. Diba? Please. Hindi Fast and Furious na pelikula to. Totoong buhay ang pinag-uusapan dito. Hello? Wala naman isa Fast and Furious dito. May tumatawag na. Yun. Guys. Guys, paano mag-wrap up na rin siguro tayo at tinatawagan na si Bob. Bobby, that's enough, Bobby. Correct. Marami. May delivery ganitong oras sige.
Uy, maraming salamat sa lahat mga nanood sa amin. Thank you. Sana po may napulot kayong aral. Tina, Bob, Johnny, thank you again for this awesome episode. Ang dami ko na namang natutunan sa inyo at sa mga naging experience nyo. Sana may natutunan din yung ating mga viewers. Before we finally say goodbye, final thoughts. Umpisa natin kay kay Bobby. Bob, may pahabol ka ba na mensahe or do you have any upcoming shows or gigs? Yeah, siguro final thoughts and invitation, no? Yung lalo pagka maglo-long drive, don't be too stressed, no? Ako yung posture ko pag long driving, naka-recline na ganyan, tapos ganyan. Chill. Enjoy. Yeah, relax, no? Just relax, no? You're going on a drive, lalo kung pagkasama mo family mo, relax and enjoy the trip, no? Ganun. Right. I have no show, kaya I can't invite you to any show at the moment. But Bob, salamat. Thank you for the short notice. But those in Paris, my name is also Rev M. Ako po si Rev M. We are having our first Sunday worship tomorrow. Uy, congratulations, Bob! Galing! Yeah. Galing. First Sunday worship po ng Walls of Grace Global Mission. Comment section. Yeah, thank you. And Benny, thank you for inviting me. And Frank, it's nice to see you. Tina, it's nice to see you again. Always. Yes, sir. Jetem Sherry. Alright, thank you, Bob. So sana sa susunod ulit na episode makasama ko ulit. Marami pang susunod. Anytime, man. I'm just a text away. Thank you. I appreciate you. Next episode. Basta, Ingat. Yes. Ingat. Johnny and Tina, sino mauna? Final thoughts. Si Ma'am Tina. Ma'am Tina muna, okay. Well, guys, wag po kayo tutulad sa akin na tumatakas ng dalawang kotse. Bait. Hindi, kidding aside, maging magalang na lang tayo sa isa't isa. Let's be kind to each other. Not only on the roads, but, daily life. Parang, walang mawawala sa atin if we are kind to each other. Kumbaga, sometimes talaga ako, I especially now, yung sa pinagdadaanan ko, nawawala rin ako minsan sa sarili ko. But, parang later pag nahimasmasan ako, talaga nagsasorry ako dun sa tao at kung kaya naman ipagbigyan, bigay na natin eh. Walang mawawala dahil super traffic kahit saan sulok ng mundo. 'Di ba? So, hindi yun kababawas ng pagkatao natin, kumbaga. No. That's, Sir Benny, thank you rin. Guys, thank you Uy, thank you. Thank you, Tina. Salamat. Pakunsa kay Benny. Ingat kayo. Oo. Uy, pwede ba ako mabilisang shout-out? Uy, mag-shoutout ka dun sa naglagay ng tanim kanina sa likod mo. Oo. Kuya, yung place dyan. Kuya. Yung place. Oo. Unang-unang, kasi actually on location na naman tayo. Andito ako sa Patio salamat. Resort. Oo, andito sa Ulit, Ma'am Tina, Ma'am Tina, pakiulit yung pangalan. Paulit yung name. Patio Vida Resort. Yon, dito sa Cabuyao. Wow. It's a private resort actually. I think you can Google it naman. But they have a pool, they have an events place, and right now nandito ako sa kwarto para they're all outside their kasi right now nag-graduate na po yung anak ko tapos nasa student council siya. Yay, so congratulations. Yes, students on Beda Tech High, congratulations. And I would like to thank na rin the parents who coordinated the whole event. Kasi tapos na yung pasukan nag-graduate na sila, but they thought of parang one last hurrah for everyone. So, thank you so much. Nagkaroon talaga ako ng space dito. Uy, salamat sa inyo. On location ka lagi, Tina. Thank you. Tapos siguro nagpapahay yung, sabi na anak ko, batiin ko yung mga friends si Rafi, si Sean, si Gian, si birthday. Happy birthday, Gian. Tsaka si Jan Drew. Yeah. Happy birthday. So, happy birthday. Mga kaibigan kong nanonood ngayon at sa mga kaibigan natin lahat yun. Sa Playroom yan. Nanonood pala sila. Ang dami natin pinag-usapan kanina kung nanonood. Patay! Paano yung nalaman yung pagtakas mo? Okay lang yan. Okay lang yan. Yung mga ganun-ganun. No? Trigger finger mo. Hindi. Inamin ko naman. Sorry na nga. Ladies and gentlemen, it's never worth it, I guess. Ako up to now,
I feel really embarrassed now thinking about it. But I tell my story because, hindi ako nahihiya na ikwento yung part na yon. Because, parang it made me realize it's not about him. Parang at the end of the day, it reflects on you. Kung anong person ka, di ba? So, hindi naman ako cray-cray pero at that moment, bumigay ako sa pagiging cray-cray. So yan, that's my first and last actually. I never did that again. Yun. So, malay mo, pag magkasama tayo, gawin mo ulit. Joke. O, di ba? Kasi sisakita pa ako. Biro lang. Johnny, ikaw. Uy, huwag ka na ulit magwiwi. Tiisin mo. Tiisin mo. $120, grabe. Kaya nga, yung adult diapers, $20 lang. Ano yun? $20, 10 piraso. Di ba? Meron akong urinal na yung pang-hospital dati. Wala na. Hindi ko na alam saan napunta. But anyway, yun nga. Ano yung so, final thoughts? Final thoughts mo. About road rage? Hindi, about dun sa pagwiwi mo. In relation sa sinabi ni Sir Bobby na relax lang. Always pray, relax lang. Exactly. Mabalik din ako dun sa sinabi niya kanina. So, lahat ng pupuntahan nyo, always be mindful saka careful. Kailangan ng kwan. Kasi I myself may experience na ako sa mga ganyan. And pasalamat ako, buhay pa ako ngayon. Kasi sa crazy world, hindi natin alam kung sino makakabangga natin. Totoo yun. So, Totoo yun. Yeah. Be kind. Be kind. Yeah. Hindi nga kawalan sa pagkalalaki o pagkababa o sa pagkatao natin ang magpakumbaba. Just kung may mga situation na gano'n, de-escalate right away. Huwag mo nang patulan. Kung lumapit man sa'yo, I'm sorry. That's it. Wala na. Tapos ang usapan, di ba? And then, yun din, while driving, mag-relax ka, makinig ka ng music, listen. Kung gusto niyo ma-relax. Sa the playroom. Well, yeah. Ganda ng playlist namin. While listening to the playroom, mawawala lahat ng mga problema nyo. Tama, yun. Stress, lahat. Tama. And yun ang may importante ron, yung playlist talaga. Yeah, playlist ng playroom. Kasi mag-enjoy talaga kayo, lalo na yung mood nyo mag-iiba kung medyo upbeat yung pinakikinggan nyo. We offer everything eh. Merong 80s, merong 90s, may mga love songs. Mga bouncy na pang long drive talaga. Meron naman yung habang nagdadrive, headbang. Yan si Zoe Zone. Yan. Zoe Zone. Yun. Gusto yung mga R&B, yan naman si A. Jordan. So, sa madaling salita po, kung ipapasok ko na ng station namin. So yun po, kung gusto niyo makinig while driving o kasan man po kayong ano man po ginagawa niyo saan man dito sa mundo, just go to our website. It's www.895theplayroom.com. Correct. And then once again, thank you, Sir Benny. We play it nice. Thank you so much, Sir Benny, for this opportunity. Ang layo na narating ng Benny Davis. Oo nga. And tayo lahat yun. Sa mga nanonood po ngayon, it's a month-long anniversary special po episode. Next every week, every Friday, Sir Benny. Okay lang. Kaya? Kaya. Sir, wala akong pasok for the whole month of June. Remember, di ba? Oo nga. Yun. Salamat sa inyo. Magpapasalamat lang ulit ako sa lahat ng mga fans, followers, viewers, listeners din natin sa The Playroom. Yes. Next month din po, 4th year anniversary na ng 89.5 The Playroom. May ganito rin ho kami. Praise God. Naka-4 na taon na sa July 3 na. So, basta, abangan nyo yan lahat. Yun, paalam na tayo. Happy weekend, guys. Yes. Happy weekend. Happy Saturday, Philippines. Ayun. Happy weekend. Paalam po. Ingat kayo lagi. Yun, drive safe, everyone. Drive safe. Pati si Doc nagpaalam.
Salamat sa'yo. Tumatawag na si Milo. Pasensya na. Mas daw